2. Always number 1, always DCGB, oras sa Pilipinas. Alas 7:03. Hatod sa Indo, kan radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Headlines kan mga darakulang bareta, mga nakinabang sa ikaduwang tranche kan Rice Distribution Project pon Hulyo sa Agosto ngunya na taon may nabot sa 69,000 na mga households. Delegasyon kan mga alkalde sa probinsya nin Albay na nag-atendir sa League of Municipalities Luzon Island Cluster Conference 2026. Sa Iloilo, pinanginotan ni LMP Albay Chapter President Kamalig Mayor Kaloy Baldo. Tabaco City Mayor Ray Bergais makusog na pinahimutikan ang nagbubutang informasyon na may mga nakakalusot na kontrabando sa pier dahil may padulas sa iya bilang alkalde. Mga nabakunahan kontra tigdas asin tigdas hangin sa Kabikolan uminabot na sa 450 o 52,000 kan sobra 600,000 na target population. Sa lado nasyonal, VP Sara pinatanidan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa sub judice rule. Colonel Raymond Dante Lachica, bakong empleyado kon Office of the Vice President sigon kay OVP Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Senador Jingo Estrada posibleng operaran sa tuhod sigon sa doktor. Project engineer na dai nagpe-perform sa salidahan sigon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sa ibang nasyon, 14 bagong mundag na umboy nagadan matapos ang mangyaring sulo sa pinakadakulang ospital sa Pakistan. Baretang Sports Team Standing kan Albay Governors Cup 2026 Basketball Open category ipinaluwas kan Provincial Youth Development Office Albay Kasubangi dakulang kambyada nanutaran. Yan mga tugang sa detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Uminabot po sa 69 o sobra sa 69,000 na kaharungan sa Albay ang nakinabang sa ikadawang tranche kan Rice Distribution Project pon Hulyo sa Agosto ngunya na taon sigon sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Pinunduhan ini kan National Government sirarom kan Local Government Support Fund as pinautob kan Gobyerno Provincial kan Albay sa pagi kan PSWDO ang mga beneficiaryo ang identify kan lokal o Local Social Welfare and Development Offices sigon sa Albay Provincial Information Office. Kada kwalipikadong benepisyaryo nagresibin ng 10 kilo kan bagas. Katuyuhan kan programa na ipagpadagos ang pagtaon ng direktang tabang sa mga marginalized communities sa probinsya sa pagkipagtabangan kan gobyerno nasyonal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pinanginota ni League of Municipalities Albay Chapter asin Kamalig Mayor Kaloy Baldo ang delegasyon kan mga alkalde kan probinsya nin Albay na nagatindir kan League of Municipalities Luzon Island Cluster Conference o LMP-LICC 2026 sa Iloilo Convention Center, Iloilo City. Mawot ka nasabing pagtiripon ang mapakusog ang pagtatabangan asin magkasararo o pagkasararo kan kada komunidad sa nasyon sa paay kan paghiras kan sa indang mga kaaraman, eksperyensya asin paagi kan pagtatrabaho. Maawot man kaini na mapakusog ang koneksyon kan kada munisipalidad. Tanganing sararo na makakrear nin mga solusyon asin mga programa asin mas makaskas na pagsimbag sa pangangaipuhan kan publiko. Ang nasabing aktibidad ang pinuunan kan Agosto 24 asin madurar sa gudngunya na aldaw, Agosto 27, 2026. Ang
Baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0990-975-8121 or 0917-853-8933. Piglinaw po ni Tabaco City Mayor Ray Bragais na dining katotohanan ang mga nagbutwang informasyon sa sarong Facebook post na nagsasabing nakakalusot ang mga kontrabando sa pier dahil may padulas o dilihensya sa iya bilang alkalde. Sa entrevista kan DCGB News kay Bragais, sa iyang sinabi na dahil nambitan sa post kung anong pantalan ang pigsasabi, lokal o international port. Ginawa ni doon kan alkalde na 100% dainin papel ang LGU sa siring na pagmonitor kan mga pier dahil yaon yan sa Philippine Ports Authority as iba pang concerned agencies. Dagdag pa ni Bragais na sarining panaraot sa iya kon kaya nangapo ng opisyal na dahil basta magtubod sa mga informasyon na bako pang beripikado. Okay, sana tabi sa mga nag-aligar ng mga araw kayo ni, sana naman maging makatotohanan, may ebidensya, may sabing tangani na may resibo. Na di lang po sana, di bako lang basta-basta mag-post na malisyoso, na daing katibayan, daing katotohanan, daing data na pigpiling, o daing lugar. Sana po sinabi tabi, arin na lugar, arin na port, para masimbag ko kung arin na port yan. Ako may ipapiling ako sa duwang local port ng Andercan City, may ebidensya po ako, may resibo ako na pwede kong ipiling. Sarong babae ang nabangga ni motorsiklo sa kahalabaan kan F. Imperial Street, Barangay Kapantawan, Legazpi City, kasuudmang hapon. Sa ipighiras na video ni punong barangay Eric Sim Brizuela, mahihiling na kapwa natumba ang biktima asin ang rider dahil sa kusog kan pagkakabangga. Matapos ang insidente, tulos na naghali ang rider sa lugar. Mientras tanto, daima na danyaran pisikal ang biktima asin sa ngunya nasa marhay na kamugtakan. Nangapuda naman si Brizuela sa si Isayman na nakamidbid sa rider na makipag-koordinar sa indang barangay asin magtaunin anumang impormasyon na pwedeng makatabang tanganing mahanap ang nasabing persona. Inaprobaran kan Committee on Laws, Rules and Oversight as in Committee on Education kan Sangguniang Panlawigan kan Albay ang resolusyon na matong autoridad kay Albay Governor Noel Rosal na magpirma sa sarong Memorandum of Agreement o MOA kay bahan ng manito para sa padagos na operasyon kan Community College. Sirarom kan MOA ang propestong tabang pinansyal. Formal na pigahagad kan manito sa bagi kan Sangguniang Bayan Resolution 61-2026 ang nasabing tabang pinansyal kantidad na 5 milyon pesos. Augmentation support sana para sa pasweldo as in lawful compensation kan mga teaching as in non-teaching personnel kan eskwelahan. Ang asistensya kukuhanon sa fiscal year 2026 annual budget for LGU subsidy. Magkakaigwanin committee hearing sa Biyernes, Agosto 28 ang Committee on Laws, Rules, Human Rights, and Good Governance sa Sangguniang Bayan Candaraga, Albay. Sigon kay Konsehal Attorney Ian Makasinag, Chairman kan nasabing komite, tutukaron sa pagdangog ang inendorso sa iyang komite na reklamo kan nagkapirang mga barangay officials kan Barangay Sipi may kinaaraman sa dain na riresibi na honorarium. Ipigpaapod ang punong barangay, kasabay na ang nagreklamong mga kagawad. Asin iba pang mga pag-iriba kaini. Aaramon sa committee hearing ang rason kan pagkapinjente kan honorarium. Mga tugang tracing syudad as in munisipalidad sa Rehiyon Bicol nakaabot sa 95% pataas na vaccination coverage sa nagpapadagos na measles, rubella, supplemental immunization activity o MRCA sigon sa partial as in an official quick count kan DOH Bicol as of 7 a.m. kan Agosto 26. Sa datos kan ahensya nanginot ang hubilyar sa Albay na may 105.64% coverage, sinundan kan Mubo Masbate na 101.43%, asin Mandaon Masbate na may 101.20%. Kay bahan man sa nakakuha kan target kan Ginubatan o ang Ginubatan, Legazpi City, Ligao, Baleno, Daraga, Kamalig, Tabaco City, Pamplona, Rapu-Rapu, asin Tiwi. Sa katulong simana kan MRCA, pinaginganyar kan DOH Bicol ang mga magurang na daraw nan sa indang edad o mga akis na edad na anom sagkod 59 bulan sa mga vaccination sites tanganing mabakunahan laban sa tignas asin tignas hangin.
Maabot na sa sobra 452,000 o 69.95% kan 642,000 na target population ang nabakunahan kontra tigdas o sintigdas hangin sa Bicol Region basado sa partial and unofficial quick count kan Department of Health as of 7 a.m. August 26, 2026. Pinakahalangkaw ang vaccination coverage sa probinsya ng Albay na nasa 89.44%. Sinundan kan Masbate sa 79.53%, mantang mantinidong hababa sa 60% ang coverage sa Camarines Norte, Sorsogon, Sinaga City. Padagos man ang pag-inganyar kan DOH Bicol, ang mga magurang na darahon ang sa indang mga aki edad 6 sa good 59 bulan sa pinakaharaning health center para makuha ang 95% target na coverage asin mapakusog ang proteksyon kan komunidad laban sa paglakop kan helang. Padagos ang pigigibong preparasyon kan Philippine National Railways o PNR parte kan Pulangi, Albay asin Pili Camarines Sur bilang paghanda kan sa giraray na pagbalik kan biyahe sa tren sa rehiyon Bicol. Sa Naga Yard, Pulangi, pigigibo na kanahin siya ang pagkarga asin pagpreparar kan mga riles na gagamiton sa truck maintenance asin pagsalidan in rail components gamit ang rail maintenance vehicle. Sa Pili, pigigibo man ang racing asin alignment kan mga riles tangani mamantiner ang tamang alignment kang riles, mabawasan ang peligro kan paglubog asin pagbaha asin pagpakusog ang linya o asin mapakusog ang linya sampang kan paborobagong kondisyon kan panahon. Nadiskubre na kan Central Bicol State University of Agriculture Pili Campus kung saan nagahali ang bako magayon na parong na nakaabot sa eskwelahan. Sigon kay CBSUA Pili Campus Administrator Dr. Alan Del Rosario, dara ini kan sarong processing plant sa Sagurong Pili Camarines Sur. Dahilan kay ini apektado ang face-to-face classes asin para mientras na nagpautob ang eskwelahan nin online o asynchronous learning modality basado sa Memorandum No. 08-102 Series of 2026 poon pa kan Agosto 25. Oras Pilipinas. 15 minutos makalihisan na 7. Bareta sa Lado Nacional, makalipas kan mga patalas. DZGB Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS
yes, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulang bareta, pinatanidan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero si Vice Presidente Sara Duterte na sunodon ang subjudice rule sa pagpapadagos in impeachment trial. Hinagan ni Escudero sa defense panel na ipaabot kay Duterte sa sayang naging ruling manungod sa subjudice na sigon sa Presiding Officer sakop ang Vice Presidente. Ginibo ni Escudero ang patanid matapos sabihon ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na nagpapaluwas in public statement si Duterte kasudma apisar ka na sabing regulasyon. Pero gunambitan ni Luistro ang pahayag kan Vice Presidente na nagkukonsiderar sa mga name calling sa taho kan impeachment trial. Kaibahan ang pag-abot kan senator judges sa sarong testigo na stupid, pagsambit kan sarong abogado na asa sa iya bilang mastermind of scam, asin pag-apod man sa iya kung sarong pang testigo bilang brat. Ipinag-insiste ni Duterte na dapat suportaran o suportahan nin ebidensya ang mga aligasyon laban sa iya asin bako nin mga insulto uring-uding asin political theatrics. Sigon kay Escudero dahil iniluwas si Duterte sa iyang pahayag mantang pigibo pa niya ang ruling manungod sa subjudice prospectivity asin ipapautob sa nasabing desisyon. Alagad sinabi ni Escudero na kaipuan pa man giraray na ipagiramdom kay Duterte na sunodon ang sa iyang ruling asin ang mga patakaran kan impeachment court. May napaknit sa walang tuhod ni Senador Jingo Estrada sigon sa pag-uugid kan sa iyang orthopedic doctor. Dinara sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City ang senador kasudma para sa naka-schedule niyang x-ray sa tuhod. Alagad na nakamati nin paglagatok sa iyang tuhod. Estrada matapos sa iyang magtindog gikan sa pagkakatukaw sa Laucan Quezon City Jail. Sinabi ni Dr. Fernando Siquia na it's a pretty bad tear. Usually, kinakaipanin operasyon para sa siring na klase nin injury. Sa ngunyan, tinawanin doon ni Estrada nin pain medication o tinawan si Estrada nin pain medication mantang
pigahalat ang kadagdagan na eksaminasyon asin rekomendasyon kan sa iyang mga doktor. Magigirumduman na pigtugutan kan Sandigan Bayan ang kahagaran ni Estrada na magsirarom sa x-ray ang sa iyang tuhod dahil sa pagkulog. Si Jinggoy Estrada o si Senador Jinggoy nakakulong dahil sa kasong plunder asin graft may koneksyon sa pagkuha niya nin kickback hali sa flood control projects. Bakong empleyado kan Office of the Vice President o OVP si Colonel Raymond Dante Lachica. Inong kinumpirma ni OVP Assistant Secretary asin Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio matapos sa puton ni Senator Judge Vicente Soto III ang manungod sa employment status ni Lachica sa nasabing opisina. Simbag ni Ortonio na baka empleyado kan OVP si Lachica asin pigdesignar siya kan Armed Forces of the Philippines o AFP bilang Group Commander kay Vice Presidente sa Vice Presidential Security and Protection Group. Magigirumduman na sinabi ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment court na personal siyang sinugo kan Vice Presidente na ito ang confidential funds kay Lachica matapos mag-withdraw ang kwarta sa Land Bank. Sinabi ni Acosta na niya itatawan sa iyang kwarta kay Lachica kung warang approval ang Vice Presidente. Inot ng inako ni Lachica na warang provision sa Joint Circular number 2015-01 na nagsugo kay Lachica bilang security officer na mag-disburse ng confidential funds. Sinabi ni Acosta na ang pagluwas kan confidential funds responsibilidad kan pigdesignar na disbursing officer. Pako sanang ang district engineer kan DPWH ang target sa reformang ipinapautob ni Secretary Vince Dizon kundi magin ang mga dain nagpe-perform ng mga project engineer. Sa paghampang ni Dizon sa pagnangog kan House Committee on Appropriations, pigreklamo ni Zamboanga del Norte Representative Adrian Michael Amatong ang project engineer sa sayang distrito dahil dai pigduduman ang mga proyektong pigigibo kaya naghaloy arog kan sa iyang health center na nagkapirang taon ang day natatapos ang konstruksyon. Sigon kay Dizon, dakol sa iyang nadagitan dakol na siyang nadagitan asin minoda na project engineer sa iyang limitadong paglibot mantang nasa DPWH asin tama bako marhay alagad bako mangabos dahil igwanin matanos. Siring man nagapela si Dizon sa Kongreso natabangan ang mga inin maghagad nin item sa Department of Budget and Management o DBM para sa dogang ng mga project engineers dahil nalulunod ang mga ini sa kadakulan kang proyektong sa indang pigbabantayan. Ilan digdi, nag-request siya sa DBM na dugangan ang item para madagdagan ang project engineer para matutukan kan mga ini in maray ang proyektong naka-assign sa inda. Mareta sa Luwaskan, Pilipinas at Sin Sports kasabay si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. Gadan ang 14 na mga bagong namundag na umboy matapos ang nangyaring mahiwasan na sulo sa Pakistan Institute of Medical Sciences o PIMS sa Islamabad, Pakistan. Base sa investigasyon kan mga autoridad, nagpunan sulo sa sarong air conditioning unit asin marikas na nagdakula ang kalayo dahil nakakonektar sa oxygen. May 15 mga bagong namundag na umboy sa ward kan mangyari ang sulo asin saro sana ang nailigtas. Maagi pa sa mga DNA testing ang mga bangkay para mamidbidan kan mga magurang ang sa indang aki. Ang ospital kumpeso nin 24 na mga medical asin surgical specialist units na magtataon nin mahiwas na serbisyo. May kapasidad ining 1,200 na hospital beds asin 5,000 na mga outpatients. Gusto man ni Pakistani President Asif Ali Zardari na panimbagon ang mga responsable asin sa angatanin magkakanigong kaso ang mga opisyal kan ospital dahil sa kapabayaan. Sa lado kan Karawato Sports, nagkaigwan ni dakulang kambyada sa team standings kan quarterfinals kan Albay Governors Cup 2025 Basketball Open category. Susog ini sa ipinaluwas na anunsyo alas 10 kasubanggi kan Provincial Youth Development Office o PYDO Albay. As of August 26, 2026, 10 p.m., mantinidong nangangenot ang Ligao City Knights sa round 2 quarterfinals na may 5 wins, 0 loss. Suminakat sa panduwa ang Team Daraga na may 5 wins, 2
2 losses. Sinundan kan Bagong Legazpi na may 4 wins, 3 losses. Pulangi Red Hunters na may Tulunggana, 2 daog. Tabaco City Rising asin Malinaw Surge na parehong nagrehistro nin 3 wins, 3 losses. Sinundan kan United Uwas na may 2 wins, 5 losses. Asin Team Ginubata na dai Panggana asin may 7 daog. Sigon sa PYDO Albay, EU na ini unpartial asin official ranking kan mga teams na naglalaban-laban para sa round 2 quarterfinals. Mientras na sa kawat na ginibo kasubanggi sa Albay Astrodome, naging pitsi-pitsi ang laban kan Tabaco City Rising asin Pulangi Red Hunters. Sagod sa ultimong minuto kan kawat, alagad nang imabong mangiraray ang tibay kan Team Pulangi sa score na 90-87. Mientras na sa Game 1, pinamarangkal kan Team Daraga ang Malinaw Summit Surge sa score na 107-82 na naging dalan para sumakat sa number 2 overall team standings ang Team Daraga. Iyan na detalyas kan Bareta sa lado kanibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole, sa mga baretang yan. Mientras tanto, Pag-asa nasa linya kasabay si Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon. UBT marahay na aga sa mga paraan tabay para sa tuyang weather forecast niya na Aldaw Redes, petsa 27 ng bulan na Agosto. Igwabiping na bilog na sarong LTE na naman sa laog ka na sa tuyang area of responsibility. Kaso Banggian, asin kaso bagong maaga ang sentro ka na sa BPA nasa 1,030 kilometers sirangan kang Northern Luzon. Sa kanyan BP, may katamtaman na dyan sa ini na magbilog sa sarong tropical depression sa masunod na 48 oras. Pero dahil man imbitigla lang po man na matama sa kadagaan na sa tuyang nasyon, ang epekto na naman kayo ni sa tuya, bubutungo na naman niyaan abagat na iyon madarakit pag-uran sa nakulang partikan sa tuyang nasyon, lalong-lalo na sa western section. So, di sa Kabikulan, maabot manggiraray kita kan epekto ka na abagat. Sa ngunya na Aldaw, wala pa siyang epekto, pero bigla na uman niya to at siya na banggi asin na tundo sa weekend, posibleng maka-experience na kita madambog na kalangitan atin mga pagpuran, digdi sa Kabikulan, darananan ka enhance habagat. So, sa ngunyan bibi, moderato sagtod sa makusog na duros at mamamatayan niya sa Kabikulan, asin an mga kadagatan na sakop ng region, magiging moderato man sagtod sa kung minsan maalon. So, yung estimated wave height nasa 1.5 to 3.4 meters manggiraray, kaya makaingat so nagagaramit sa dalit na bangka. And sa tuyang temperatura, sa bilog na maghapon, pinakababa na sa 20 degrees Celsius, pinakalang tao, posibleng umabot sa 34 degrees Celsius. So yan, BPN, sa tuyang update para sa kakansan sa tuyang panahon, halip po dito sa Pag-asa Dear Legacy, Jaime Bordales, na Liwas Makahinan. Mga tukang iyang politalyas kan DCGB Bareta alas 7 sa pangaran po ni Nicole Ann Gloriani ni Jasmine Baloloy. Siring man ang mga baretang yan sinulat po ni News Director Mardy Lacruz. Duwang po si Jenny Baliran, Nicole Ann Gloriani at si Shara May Leron. Ini po ang DCGB Bareta alas 7. Ang hapot, masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang